Magandang umaga po. Narito na po magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes, December 13, 2024. Sa kasalukuyan na tayong sa pag-asa, Northeast monsoon o hanging amihan ang nakakaapekto sa may Northern Luzon at Central Luzon. Dahil dito, asahan yung maulap na kalangitan na may kasamang mga pag-ulan. Intertropical Convergence Zone naman o ITZZ ang nakakaapekto sa buong bahagi ng Mindanao na umaabot rin sa may Palawan area. Dahil dito, asahan naman yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorms. Habang easterlies naman o yung mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko ang nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Dahil dito asahan naman yung maliwalas na panahon, mainit at maalinsangan na tanghali, maliban lamang sa mga panandaliang buhos ng ulan pagsapit ng hapon o gabi. Magandang balita naman dahil ayon sa pag-asa ay wala tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob o malapit sa Philippine Area of Responsibility na maring makaapekto sa ating bansa. Ngunit pinag-aanda pa rin tayo dahil ayon sa pag-asa, isa o dalawang bagyo ang posibleng pumasok o mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong buwan ng Disyembre. At ang mga bagyong ito ay mga landfalling, kaya naman ngayon pa lamang ay pinag-ahanda na tayo. Para naman sa ating long-range forecast at ipinapakita ng forecast model na ating ginagamit, may namamataan na pamumuo ng sama ng panahon sa susunod na linggo. Posibleng mabuo sa may silangan ng Visayas o Mindanao area at posibleng tumbukin ng Southern Luzon. Base na rin yan sa pinaka-latest Tropical Cyclone Threat Potential Forecast na inilabas ng pag-asa. Ayon sa pag-asa ay may mababa hanggang sa katamtaman na may mabuong isang bagyo sa susunod na linggo dahil dito nakataas ang Tropical Cyclone Threat Potential para sa linggong ito. Para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes, dahil nga sa epekto nitong Intertropical Convergence Zone, asahan ngayong araw sa Mindanao at Palawan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms. Posible ang mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pagulan. Habang sa Bicol Region at Quezon ay asahan rin yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms. Dulot naman yan ng easterlies. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pagulan. Habang sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province at Ifugao, asahan naman yung maulap na kalangitan na may kasamang mga pagulan. Dulot naman yan ng northeast monsoon. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pagulan. Habang sa Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region at Central Luzon, asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga mahihinang pag-ulan. Dulot pa rin yan ng northeast monsoon. Habang sa Metro Manila naman at nalalabing bahagi pa ng ating bansa, asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan o thunderstorms. Dulot naman yan ng easterlies. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Para naman sa magiging lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa pag-asa ay wala na tayong nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin sa mga maglalayag ng mga kababayan nating mangingisda at yung may mga maliliit na sasakyang pandagat sa may northern at eastern section ng Central at Southern Luzon. Dahil inaasahan pa rin yung katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Habang sa nalalabing seaboards ng ating bansa ay asahan naman yung banayad hanggang sa katamtaman ng mga pag-alon. So yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes. Keep safe everyone.